So, maganda. Palakpakan natin si Teacher Jen. O, sino pa ang may idea about sa aim for the stars? Ganda. Ano? You expect for the higher one. Higher na. Kung ma-reach mo man yan, for sure, biyag pa siya. And kung at least, kung di mo ma-reach, dahil harayo. Diba? What else? Aim for the stars and you may hit the moon. Si Ma'am Ma'am Elaine. Very elementary ba? Stars. And you get the moon. Very literal na yan. Kasi kay Ma'am Elaine. Para po sa akin, ma'am, di ba po mag-set ka po ng high standard para po alam mo kung ano yung i-aim mo. Tapos yun nga po yung sabi nila, kapag nag-set ka ng high standards, tapos malalampasan mo pa yun, edi mas better. Yeah. And hindi mo malampasan, at least harangin mo pa na siya. Ano? So that is what we meant by aim for the stars and you may hit the moon. Sa mga ginagawa ninyo, sa lahat ng ating mga gagawin for this school year. Dapat arugdayan ang mindset kasi sa nag-i-aim for greater things sa inaharap. Uusan ng unilang. Ano? Ang bagay naman na yan ay hindi ipipilit sa'yo. Pero sabi ko nga, if you don't want regret in the end, we must do what is right at present. Kaya man lang yun. And second one, excellence is not an act but a habit anymore. Sabi ko na may nawawala tayo. The arrival ko. Tapos siya ang napunod. Grabe na yung yun. The arrival ko. Sige, Snow White. Dahil kagarating mo lang, joke lang. Grabe na yung situation. Excellence is not an act, but a habit. Sige, Mampam. Si Mampam. Sabi niya ako na yan. Excellence is not an act, but a habit. So, para po sa akin, yung excellence, hindi lang po yan sa isang bagay lang ang kailangan ng pag-focusan. Kung magiging habit mo siya, or yung excellence kasi, parang ikaw na yun ay ugali mo na yun, dapat inuugali mo na yun. Kasi, kapag hindi mo yun inugali, or kapag Kinasanayan. kapag hindi mo yun kinasanayan, parang tapos halimbawa magkakaroon ng instances na biglang kang nag-fail, magtutuloy-tuloy yung parang maging down ka. Kaya dapat yung excellence, hindi sa isang bagay lang, o hindi sa isang simari lang, hindi sa isang pagkakataon lang, dapat sa lahat. Sa lahat ng ginagawa. Yay! Inspiring words from our academic coordinator. Year 2020. So excellence is not an act, but a habit. You make it your character. We make it our character. We make it our personality. Ano? Nakaslime na ako. Ngirit-ngirit na nga. Sige, picture mo na lang. Ay, video. Pwede mo nga siguro nito na excellent. You make it a habit. It is an act. Ang smiling mo is an act. So we make it a habit because it is what will define us. Diba? Wow, napaka-excellent lang ngayon ni Ma'am Lenny. Kasi siya yun. Dawasan mo talaga ngayon si Ma'am Lenny talaga ngayon. Ay, kasi siya yan. Character din. Siya na talaga Di mo na siya dyan madadaya. Dawa yung pag-ibo mo sa iya talagang makakag-ibo siya ng way. Kasi siya na yan. So, mga teachers, excellence is not an act but a habit. You don't just admire someone who is excellent. You make yourself one. Kasi sabi nga ni Ma'am Pam, ang pagiging excellent ng tao, proseso yun. Ano po, process po yun. So hindi mo siya makukuha
we just, ano lang, sa isang bagay. Ano sabi niya? Hindi yung sa isang bagay lang. Sa lahat yun na ginagawa natin. Next. Ito na, paborito niyo to. Mga bata, where there is way, baby. Oh, where there is a will, there is a way. Pero very elementary naman itong mga saying na to. Kaya dito tayo sa elementary pictures. Oh, Ma'am Joyce, dahil kadarating mo lang, where there is a will, there is a way. Ano po ang ibig sabihin niya para sa iyo as a teacher, aiming for exceptional school year? Yun po. Where there is a will, there is a way. Kung gustong-gusto mo, kung may willingness ka po sa heart mo, magagawan mo po ng paraan yung bagay na yun. So, Ba't naiiyak? Ba't na umiiyak? Sige. kahit nag-struggle ka, kung gusto mong ma-target yung goal mo na yun, magagawan mo ng paraan. Kahit sa mahirap na way, mahirap na paraan, meron at meron pong way kung may willingness po sa heart. So yun naman. Sabi nga po, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So salamat po. So, if there's a will, there's a way. Kung gusto, kung ayaw, kaya, make it our character. Ano po, challenge yan sa atin. I'm not sharing this because I'm perfect to this. Hindi lahat po tayo. Ano? Next. Yan. The only way to do great work is to love what you do. Diba? Sabi kanina, if there is a will, there's a way. Pero yung will na yun, it must be fueled by what? That will must be fueled by love. Kaya, hingin naman natin ang idea sa ating junior high school department coordinator 2024-2025. The only way to do great work is to love what you do. So the only way to do great work is to love what we do. So sa pag-teach po natin, hindi dapat po para, hindi ba po kasi kapag mahal natin ang ginagawa natin, hindi natin na feel yung burnout, yung kapaguran. So kung mahal po natin yung ginagawa natin, parang mas eager tayo to do more. So once we do more, we do our best. So minsan, mas nagiging great na din yung ginagawa natin. So yun po. Yay! Ano, mapag-love mo, you do more. Kaya yung grade 8 niya last year, yun ang patunay. Grabe yung naging improvement. Oo, mag-grade kami grade 9 ngayon. Grabe ang improvement noon. Kasi na-handle ko din yun 2023-2024. I know them very well. But they were working well, very well now. Diba? So, the only thing that would mend everybody's heart is ano? Uy, lang. Wala na ako kabisaya. Tururog na ka mo. Ay, ilang ba ninyo ko? Magdawag ka mo sa pagmaginsan sa natin. Ano? The only way to do great work. Dawa sa dito, simple mo na bagayan, it will be great kung may love. Nakaiba po siya. And ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Na saying. Sabay-sabay nating basahin. Itong nasa baba. 1, 2, 3, go! Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. As we look forward to have this exceptional year, ano ang sinasabi sa atin ng saying na ito? Give a man a fish and you feed him for a day. This is a very common saying and proverb, right? This is a very common proverb. But as a teacher, how we
take this as our principle as a teacher. Ano, sabi dyan, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Anyone? Sino pang hindi ko natatawa sa klase? Virgin teacher. Si Ma'am Ana. Ay, they had version. Sige, Ma'am Ana, ano share niya? Ika na maging spokesperson. Dali siya dear. Ma'am Ana, dear. Sige na po. Di pa naganda po. Ano ba paano masirirak kita hindi? Uy! Alam ko na daan. Sige, si Ma'am Marian tumat, nasupod ka. Ako, Marian, as a teacher, something to ponder with this, Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man a fish and you feed him for a day. Parang yung na previous mo, papakita ng bilang teacher, halimbawa po, parang tuturuan mo lang yung estudyante sa isang bagay na parang tuturuan mo sa isang bagay na yung bagay na lang yun parang dapat yung ituro mo sa kanya yung proseso, yung kung paano gawin yung bagay na yun na madadala niya sa kanyang buhay at sa hinaharap. Yung parang yung process, yung action. Hindi lang yung pagtuturo doon sa bagay na paano ngayon, ay yung kahulugan lang ng bagay na yun, kundi kung paano gagawin yung bagay. Thank you so much. We as teachers, we always teach the book as part of their knowledge to gain. But the most important thing is you teach them how to use those knowledge paglabas nila yun. Tinuruan mo siya ng mag-connect ng type A and ng red and blue wiring. Anong part yan? Anong subject yan? Mga wiring-wiring. TLE. Tapos, ICT and Science. Physics. Pag abot nito sa baloy, di mo tinuruan kang character. Di mo tinuruan kang, naturuan mo man proseso. Okay man, very good talaga dapat may proseso. Pero pag abot sa baloy, sara naman sa pagkagibo na sulok-so, harong pagkabit ni wiring. And another thing, sabi nga ni Ma'am Marian, teach them how to survive. Minsan, naaawa tayong teacher, minsan pagtawanan mong assignment. Tapos sabi mo, tutulong mo yung assignment eh. Si English teacher, si Filipino teacher, si math teacher, si Arabic teacher. Di ka na ngayon mawag tong assignment.